Yo, what's up mga boss amo? Welcome back dito sa ating YouTube channel. So sabi ko sa inyo mga boss amo na medyo magiging active na tayo ngayon na pag-upload dito sa YouTube natin pati sa Facebook. So sana suportahan nyo yung ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-follow naman sa Facebook. So ngayon mga kaboss amo ay mag-i-install tayo ng 24mm na carb sa ating GY6 150. Mismong motor ko to kaboss amo kasi gusto ko lang maranasan yung mag-install ka ng ibang karburador sa motor. Tulad nito, itong Keihin carb na 24mm. So para na rin meron kayong guide kung sakali na mag-i-install din kayo ng ganitong klaseng karburador. So itong carb na to kaboss amo ay nabili ko to sa Shopee. So ilalagay ko na lang po yung link dyan sa may description box or sa comment section sa mga gusto rin na mag-install ng ganitong klaseng carb. Ito nga pala yung motor ko kaboss amo, si Carmela. Yan, dyan natin ikakabit yung 24mm na carb. Napakaangas ng mukha ni Carmela mga kaboss amo kasi nilagyan ko siya ng carbon loading. DIY lang din. So kaboss amo, ito na nga pala yung i-install natin na karburador. Bago pala natin siya install kaboss amo, kailangan natin siyang itono muna or kailangan natin malaman kung nakailang ikot yung kanyang air fuel mixture screw. So titignan ko lang kaboss amo kung ilang ikot siya. So panoorin nyo na lang sa video at jam nyo na lang bilangin kasi nakakalito magbilang pag sa voice over eh. Baka hindi tugma yung sinasabi ko doon sa ginagawa kong pag-ikot. So bali binilang ko siya kaboss amo. Ang total ng ikot nito ay 1 3/4. Yun yung stock na ikot niya, yung nakalagay pa dito, hindi ko pa ginagalaw. So ang gagawin ko lang naman ay ilalagay ko siya sa tono na 2 1/4. So ang ginawa ko dito, niluwagan ko lang siya ng isang ikot. Ay kalahating ikot pala. Yan. So di bali ang total ng tono niya is 2 1/4. Tapos yung minor wag nyo nang gagalawin, mamaya na lang. Tapos ito pala kaboss amo yung ating gagamitin dapat na cable, pero hindi ko siya magagamit kasi hindi siya compatible. Then ito yung carb natin, nakalagay dyan 24mm. So hindi compatible yung cable natin, kaya ito naghanap muna ako ng pwede nating gamitin. So ito meron ako dito galing sa mga scooter na piston type kasi kailangan pang scooter para mahaba. Tapos dapat piston type. Ito ganito dapat yung dulo. Yan, ganyan dapat yung dulo ng kable natin. Kasi kanina, iba kasi yun. Mali pala ako nang na-order. Tapos ito yung karayo mga kaboss amo ng ating 24mm na carb. So kung mapapansin nyo, medyo hindi siya ganun kahaba kung i-compare mo dun sa dating sa mga ibang karayom. So itong nasa 24mm na carb, medyo siya, maiksi siya yung piston. So ito pala yung motor natin si Carmela. Tinanggal ko na po yung mga dapat tanggalin. So inalis ko yung upuan, yung ibang upuan lang pala tinanggal ko dito. At ito na nga yung carb, yung stock. So medyo matakaw kasi sa gasto ko boss amo kasi nga diaphragm type siya. Pero hindi naman ibig sabihin na nagpalit ako ng 24mm ay hihina na sa gas yung motor ko. So may mga paraan pa para mapahina natin itong 24mm na to, pero hindi ko muna gagawin yun kasi hihina rin sa performance eh. Gusto ko kung ano yung performance na ibibigay sa akin itong 24mm na carb na to, gusto ko yun yung makuha ko mga kaboss amo, kaya hindi ko muna siya papatipidin. So eto na kaboss amo, eto na, sinalpa ko na agad yung 24mm na carb. So mamaya sasabihin ko naman sa inyo yung mga diskarte ko dito kung paano ko siya in-install. So inalis ko nga yung stock carb, tapos inalis ko na. So mamaya aalisin ko kasi yung air cleaner niyan. Hindi na yun yung gagamitin ko. Tapos naglagay ako nito extra na gasket para sa carb natin dito sa may manifold. Bali dinoble ko to kaboss amo. Yan, pinakita ko lang sa inyo, pero mamaya lilinisin ko yan, tapos lalagyan ko siya ng 1101 na pandikit.
Di bali ganyan yung magiging setup lang muna natin, kaboss amo, para lang alam nyo. So ayan, dinaya ko siya, naglagay ako ng extra na manifold gasket dun sa ilalim. So ang purpose ko naman dun, para ma-self ko yung carburetor, kasi kapag wala, mga kaboss amo, tumatama yung carb dun sa cover ng ating ng ating makina, kasi may cover yan yung kulay black. Yan, tumatama yung carb dun kapag di ko siya nilagyan ng extra na gasket sa manifold. Kaya yun, nilagyan ko nga siya. So malalaman nyo naman yan kapag in-install nyo na siya mismo sa mga scooter nyo. Tumatama talaga siya. Tapos ito yung gas, syempre hindi ko inalis yung fuel cock, hindi ko siya dinirekta, so dumaan pa rin yan sa fuel cock. Nalalabas lang yung gasolina dyan kapag umaandar, para iwas overflowing pala, sorry. So yan kaboss amo, yung nakalagay dito sa gilid, inalis ko kanina kasi meron to nakalagay dito. Babarahan ko sana siya, pero hindi, nagbago na isip ko. Ito yung kanina nakalagay, babarahan ko dapat kasi to. Yan, pero meron pala ako nito stock, yung galing sa stock na carburetor ko, doon ko siya sinalpak, mga kaboss amo. So start natin. Alright kaboss amo, so yan, tinesting ko na pala yung carb natin. So okay naman, gumagana naman, umandar naman yung motor. Tapos ito pala yung nasa ilalim mo. Hindi kasi kasya yung air cleaner natin na stock, so ang plano ko dito, tatanggalin ko na yung air cleaner, tapos lalagyan ko ng mushroom type na filter yung ating carb. Pati yung breather, lalagyan rin natin ng filter. So papakita ko na lang sa inyo pag na-setup ko na. Yo, good morning mga kaboss amo. So ito na po yung motor natin na in-install natin ng 24mm na carburetor. So yan mga kaboss amo, hindi ko na po siya na i-vlog kahapon, gawa nga naghabol ako sa oras. Pero ito, so nagamit ko naman siya ng matino mga kaboss amo. Ang naging problema lang dito, hindi ko pa siya nalagyan ng air cleaner. Kaya kung mapapansin nyo mga kaboss amo, naka-open carb pa yung ating 24mm na kay yan o. So mamaya lalagyan natin yan ng air filter, kasi hindi pwede na wala siyang air filter, kasi palaging matudumihin yung ating carburetor. At the same time magkaroon ng sira yung ating block. So pwedeng mag-usok agad yung motor natin mga kaboss amo kapag wala tayong air filter. Kaya dapat sa mga naka-open carb yan, mas okay kung lagyan nyo siya ng air cleaner. So all goods naman mga kaboss amo. Tsaka napansin ko talaga na tumipid talaga sa gasolina yung motor ko mula kahapon hanggang ngayon. So napansin ko na hindi na siya ganun kalakas, kasi yung mga GY6 na ganitong klaseng motor mga kaboss amo, malakas talaga sa gasolina siya. Pero eto, napansin ko na talagang tumipid na siya. So yan, ginawa ko lang din naman yan kasi dahil din sa mga nagre-request ng mga customer namin na gusto patipidin yung mga EXO 150 nila.
Kaya ito, ginawa ko muna sa akin para i-apply naman natin ngayon sa mga ibang motor. So yan, 24mm na carburetor yung naka-install dito. And i-start natin. Tapos kaninang umaga mga kaboss amo, pansin ko sa kanya, hindi na siya yung talagang unang start ko pa lang andar agad. So ito siguro mga tatlong push button ako bago siya umi-start kapag ka cold start siya. Kasi siguro mga kaboss amo, hindi ko pa na-install kasi yung choke. So dapat makabitan din natin ng choke. So wala pa tayong cable eh. Pero yan, i-start natin. Yan. So umi-start na yan mga kaboss amo. So yan kaboss amo, naka open carb pa yan, wala pa siyang air filter. Gagawa natin ang paraan yan. So yun kaboss amo, maganda rin yung response ng kanyang throttle. Talagang solid. So mas nai-enjoy ko na siya ngayon mga kaboss amo. Masarap to. Talagang yung ano lang, chill ride lang. So kahit na naka 24 tayo na carb, huwag tayo masyadong mabilis sa daan. So yun lang kaboss amo, ganun lang. Pinakita ko na sa inyo paano ko in-installan to ng 24mm na carburetor. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless.